Yawn mga idol. Eto na nga ang di inaasahan ng lahat na pangyayari, Justin Brownlee at Rondae Hollis Jefferson, magsasama sa EASL para i-represent ang PBA. Dalawa sa pinakamamahal na imports ngayon sa PBA ang possible na magsasama sa iisang koponan at ito ang Meralco Bolts para maging representative ng PBA sa paparating na EASL 2025-2026. Tanging Meralco Bolts nga lamang ang lalahok na koponan ngayon na kung saan ang San Miguel Beermen din ay sumali nung nakaraan. Monday's announcement revealed that the PBA representative, which to be determined later on, will play in Group B along with Taiwan's P. League Plus champion Taoyuan Pilots, Japan's B. League runner-up Ryukyu Golden Kings and the Macau Black Bears, who usually play in the Asian tournament. Dalawang import nga ang kailangan sa bawat koponan na lalahok dito, isang naturalized import at isang import. Si Justin Brownlee nga ang isa sa mga nililigawan ngayon ng Meralco Bolts as naturalized import at si RHJ naman ang isa. Siyam na nga ang kampyonato ng dalawang players na ito sa PBA, 6 para kay JB at 3 para kay RHJ. May 6 na din na Best Import Awards and 2 at tig-3 nila ito. Matatandaan natin na si Justin Brownlee nga ang naging nightmare ng Meralco kung saan tinalo niya ang mga ito sa 4 na championship, while si RHJ naman ang naging nightmare ni Justin Brownlee kung saan tinalo din niya ito ng 3 beses sa Ginebra. Kaya naman marami ang nasasabik kung ano nga bang pasabog at chemistry ang gagawin ng dalawa kung sakaling pumayag ang mga ito na maging imports ng Meralco Bolts. Madami ang nagsasabi na imposibleng magsama ang mga ito pero sa nakikita ko mga idol ay possible dahil sa All-Filipino pa lang naman ang mauunang conference ng PBA na kung saan ay hindi maglalaro ang dalawa. Nakakontrata nga ng 1 year itong si RHJ sa TNT pero may options ito kung sakaling may mag-offer sa kanya na iba at hindi naman siguro malabong pumayag ang TNT na paglaruin muna ito sa Meralco dahil para naman ito sa PBA at sa Pinas. While Justin Brownlee is still the resident import ng Barangay Ginebra at walang duda na nasa barangay pa rin ang kanyang loyalty, pero same scenario, mukhang payag din ng Ginebra management na maglaro ito sa Meralco hindi sa PBA kundi sa EASL. Bigman ng Barangay Ginebra na si Isaac Go, excited nang magbalik sa koponan na Ginebra. Matapos ng ma-injured last season ay palapit na ang oras na maglalaro ulit sa Ginebra. Binigyan si Go ng isa pang pagkakataon ng Ginebra at binigyan ng 1-year extension na magstay sa koponan. Ito naman ang nanjing pahayag ni Isaac matapos ang tiwala na ibinihay sa kanya ng Ginebra. Grateful ako na they put their trust in me, giving me a 1-year extension and they feel like I could possibly help the team. Excited to get back. Gusto kong isukli yung trust nila sa akin na they traded for me, hindi ko pa napakita kung ano ang kaya kong gawin. That's what I'm really excited for, reward the trust na binigay sa akin na they got me and gave me a 1-year extension. Halos mag-iisang taon na nga simula nang na-injured ito noong September 13, 2024 kaya naman madami ang nag-aabang sa pagbabalik nito. Panigurado kaya 1 year o 1 season lang ang binigay na extension sa kanya ay para malaman kung karapat-dapat ba siyang magstay o kailangan na nilang e-trade ito. Ikaw idol, ano ang maasasabi mo sa pagsasama ng 2 of best imports ng PBA at ang pagbabalik ni Isaac Go?